umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every blessing is a blessing. Amen. Hello, good morning. Good morning, everyone. Ayan, nasa tayo. Ayan, okay. So, it's Friday. Wow. Thank God, it's Friday. Sabi nga nila. Weekend is beckoning again on us. And I do hope we will have a wonderful weekend waiting for us the Saturdays and then the Sunday. Amen, amen. Good morning po sa mga nandyan na. Ay, Pastora Susan Cabrera, good morning, good morning. And Dr. Sally Lazaro, good morning, good morning. Yan, okay. Thank you Lord. Thank you Lord. Bago umaga, di ka nagbabago, ibig mo'y sapat. Okay, so happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon.
Iba may birthday? Ako maraming birthday. Kaya ngayon may birthday. Si Ate Mercy Reyes. Wow, makikilagay si Ate Mercy Reyes. Happy birthday, Ate Mercy Reyes. Si Sister Luz Jose. Ayan, sa Amido. Batch ko, si Ernesto Catinio. Ayun, ang nanay nila, Mother Valley. Si Nanay Delia Bantana, happy birthday. Ayun, okay. Sino ba mo nag-birthday? Happy birthday. Anak, manugan ba ito ni Mandang Dalan? Yan din sa lan. Ang pagkaksin, Jericho Climaco, happy birthday. Roel Lopez. Anyway. So, happy birthday, happy anniversary sa mga nag-birthday at anniversary at tomorrow nga po, special day. Dahil bukas wala tayo batiin natin si Ninang Josie sa kanyang birthday tomorrow. Nandiyan mo si Ninang Josie. Happy birthday. Advance happy birthday kay Ninang Josie. Dahil bukas wala tayo nag-busing. It's a blessing every day. It's the day Ate Gloria Magpuento, good morning. This is the day of the Lord. Okay, so let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na this day, another day that you have made for us. Kaya Lord, naniwala po kami na you are with us, Lord. As you promise, you will never leave us and you will never forsake us. Kaya tulong mo kaming pagpalain, Lord, sa umagang ito. And continue to make us useful for your glory, O God. For this we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen, Amen, Amen. Okay, so let's worship God together with the psalmist. Sa mga team play, habang na lang kayo. It's the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Okay. So kahapon pala nag-send lang tayo ng reload ng simbahay dahil nga may mga meetings ginawa tayo. So mamayang gabi, hapon din may mga house chat simbahay, join and support simbahay para po sa patuloy nating paglago bilang mga Kristiyano. Okay, so let's worship God together with the psalmists. Our God is greater than all the problems. Our God is greater than all sickness. Hallelujah. Our God is greater. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. In your presence, there is healing. In your presence, there is fullness of joy. In your presence, there is liberty. In your presence, there is strength. We will rise up on wings like eagles in your presence, O God.
Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love and bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I
time, sing it with all of your heart. Come live in me. Come live in me. All my life. Take over, Lord. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings, and I will rise on eagle's wings, and I will rise on eagle's wings. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon for that wonderful worship time. Wow, come live in us, Lord, indeed. That's our prayer, lalo na sa panahon ito. Kung saan people are confused, people don't know what's happening around, hindi nga alam kung ano ang totoo, ano ang tama. So dami ng mga balita na talagang magkakasalungat kahit sa church. So let's ask the Lord's presence, the Lord's guidance sa ating buhay, even sa ating church. Kaya praise God. So good morning po Pastor Mirna. At lumagalang si Brother Toby Canlas. Good morning. At si Jimich, good morning. Okay, so that without further ado, let's learn more. Katulad niya, let's have a recap lang. Now we have a review of our supernatural transformation na kung paano tayo binabago ng Diyos sa sa pagkalalim. Nandiyan din si Christian Antonio. Hello, Christian San Antonio. Good morning. Tayo po ay patuloy na lumalim sa pagkakilala sa Diyos. Spiritually, pinag-usapan natin ang kung ano yung mga habits na dapat natin i-develop para maging malusog ang ating spiritual life. And also, kasama din yan ang ating physical life. Yan, kaya kailangan din talaga ingatan natin ng katawan dahil nga physical dati parang nakahiwalay ang physical na buhay natin sa spiritual, pero hindi, it's just all one because you're still part of us. Amen. Kaya ang matinding pang revelation when it comes to physical ay God resides in our body. Amen. So kaya nga po yung message last Wednesday is very powerful. Dahil pinapakita natin na God can empower us from the innermost being so that we can be strengthened from in the outside. Kaya kahit na tayo nga po ay nanghihina, ay pwede pa rin tayo lumakas both spiritually and physically as the Lord empowers us. So ngayon po pag-usapan naman natin ang mental health. Ayan, supernatural transformation in our mental health. Kasi nga po, lalo ngayon sa panahon ito, alam natin na malaking issue ang mental health, kung saan mayroon ba depression, kung saan mayroon talagang mga anxiety, talagang ang atake niya ng ating mga kaisipan. So we must know how to handle our mental health dahil ito po ay bahagi rin ating pagkatao. Dahil nga kung mayroong pinaka-sensitive ng bahagi sa ating buhay ay yung ating mental health. Yung ating mental health kasi nga ay dito pinapasukan ng lahat. Diba dito lahat ng sa ating brain, diba yung lahat ng pumapasok sa atin, it affects us sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Yan, katulad ng sinasabi natin na ang ating utak ay parang computer lang. Anong pinasok mo, yun ang ilalabas. Diba? Garbage in, garbage out. Kaya napakalaga na we are aware of what we are putting inside
our system, especially nga sa ating mga nababasa, napapanood, at naririnig, and everything else that pertains to that area. Kaya mahalaga talaga actually somehow ito yung parang pinaka-controlling part ng ating buhay, di ba? Kasi nga diyan dadaan lahat eh. Diyan ipaprocess eh. Kaya natin pagiging spiritual, ano yan, hindi pwedeng makahiwalay sa mental life natin kasi nga everything that we hear, that we read, di ba? Lahat yan ay pumapasok sa ating sistema, and then nandun na processing. So therefore, that will affect both our spiritual, physical, emotional, even nga yung financial at vocational. Kaya napakalaga na talaga yung ating central system, CPU, Central Processing Unit, ay talaga alagaan natin, di ba? Kaya talagang dapat nating ito ay bigyan ng pansin. So hindi lang tayo mabuhay ng passively, kundi actively we filter everything, diba? At talagang alam natin kung ano yung dapat na i-allow natin na manatili sa ating mga utak, sa ating kaisipan, sa ating awareness, at ano yung dapat na alisin natin. Sabi nga, may kasabihan nga na pwede mong hindi mo mapipigilan maaring mag-ikot-ikot ang mga ibon sa iyong ulo. Diba? Pero pwede mo siya pigilang magpugad sa iyong ulo. If you allow them to stay, then it's your problem. Okay, so without further ado, let's welcome back our speaker for today. Kala ko sino, no? But yours truly, as we talk about our mental health. Yan, transform in our mental health. Magandang araw po muli sa inyo lahat at welcome sa ating session 3 para sa ating 50 days of supernatural transformation. And today we will be talking about transform in our mental health. Patungkol sa mental health, alam natin na isang malaking issue sa ating panahunan na kung saan marami ang talagang nagkakaroon ng battles sa mental health. Dahil alam natin na isa to sa number one challenge ng maraming tao ngayon. So, for our memory verse, o pagtagalog natin nito ay binago sa aking kalusugan sa kaisipan. O kalusugan ng kaisipan. Para sa ating memory verse, ay Romans 12:2. Ito actually ang pinaka-memory verse ng ating 50 days of supernatural transformation. Sabi dito sa English, you can read that in your Tagalog version. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Yan, okay. So, alam natin kung merong number one na nangyayari sa ating buhay, ay palagi na lang, ang lagi tayong merong paglalaban sa ating kaisipan. Laging talagang isa yun sa pinaka dapat nating
yung pagkakaisipin na laging merong paglalaban. Sabi nga ng isang libro, di ba? There's a battlefield that is in our mind na dapat nating pagtagumpayan. At ito nga ay isang verse na nagpapatunay diyan. Sabi ito sa 2 Corinthians 10:3-5, what we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Yan, patungkol po yan sa kaisipan. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. And we take captive every thoughts that to make it obedient to Christ. So kita-kita po natin na dito ay merong patungkol na kaisipan, patungkol sa labanan sa ating kaisipan, di ba? Meron na arguments, pretension, di ba? Knowledge of God. At sabi dito, we take captive every thought to make it obedient to Christ. So ang ibig sabihin niya nito ay makontrol. Kung meron tayong dapat magawa sa ating kaisipan, ay ito yung makontrol. Yan, ito nga po yung ibig sabihin ng to take captive of our thoughts. Dahil nga talaga hindi natin maiwasan na talagang maraming maisip eh. Araw-araw na lang, lagi tayong mayroong naiisip na hindi maganda, whatever. Talagang that hindi natin ma-manage o makokontrol ang ating mga naisip ay it will destroy our lives. Kasi nga, as with the verse says, lahat ay nagsisimula sa ating kaisipan. Kung if we will have that healthy mindset or mental health, then we will have a healthy life. So paano natin ma-manage, paano natin makokontrol ang ating kaisipan? So to make the most of our mind, I will be talking about 5 things. Paano natin ma-overcome ang mga lingkaisipan o mga bagay na gumugulo sa ating isip. So number 1, sabi ito, don't believe everything you think. Upang masulit ang ating isip, huwag maniwala sa lahat ng iyong iniisip, di ba? Ang hirap yata ang isipin yun, no? Di ba? Kasi nga lahat ng kaisipan natin, hindi ibig sabihin na tama. Hindi ibig sabihin na totoo na. Kasi nga, kung merong isang bagay na dapat tayo maunawaan ngayon, you and I have an amazing ability to lie to ourselves. At ginagawa natin ito palagian. Diba? Yung, kumbaga, kahit sabihin mong, hindi, okay ka, sabihin mo, tinatamad ka, sasabihin ka, kahit hindi ka okay, sabihin mo, I'm fine, ganun, di ba? Tapos ka, parang, kapag meron kang mga pagkakamali, you reason out, di ba? Bigyan mo ng katwiran lahat ng ginagawa mo, lahat ng pagkakamali mo. So, madalas talaga, hindi natin talaga sinasabi kung ano talaga ang totoo sa ating buhay o sa ating kaisipan. So, kaya nga isang bagay para natin, masimulan natin tayo magtagumpay, huwag tayong maniwala sa lahat na naiisip natin. There should be some sort of filtering na dapat mangyari sa atin. Sabi sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond curse pure. Who can understand it? Yung heart dito, kadalasan, ito ay interchangeably used sa isip or sa mind. So, papandaya ang ating kaisipan. Kaya nga, di natin dapat talaga tayo mag-rely sa lahat ng ating naisip. Kaya nga, napakalaga na kapag tayo po ay may mga naiisip, dapat ito ay suriin natin. Sabi ng 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves in other words. So napakalaga na yung ating mga naisip ay naaayon sa kalooban ng Diyos at talagang dahil alam natin napakarami talagang kaisipan na talagang papasok sa ating buhay. So pangalawa, na dapat nating gawin para ma-manage natin ang ating kaisipan ay guard your mind against garbage. Yan. Bantayan ang inyong isip laban sa mga basura. At napakaraming basura na talagang nakikita tayo sa TV, sa internet, sa mga cellphone natin. Diba? Kaya nga kung di natin talaga makontrol ang lahat yan, papasok sa atin ay garbage, lalabas din sa atin garbage, diba? Ito nga yung prinsipyo ng computer. Garbage in, garbage out. So, examine yourselves. Dahil nga, meron tayong mga blind spot na tinatawag. Ano ba ibig sabihin ng mga blind spot? Ito yung mga bagay na talagang you are not aware, diba? Na pumapasok sa ikaisipan mo. Kasi nga, ganito nangyayari sa atin. Alam niyo po ba na kapag tayo po itumitingin sa isang bagay,
mas maraming binibigay na impulses o na messages ang ating brain kaysa doon sa nakikita nating mga mata. Kasi yung brain, yung mata nag-feed sa ating brain. Meaning to say, yung brain natin ay kumokontrol sa how we see things sa mga bagay-bagay. Di ba? May mga bagay na tayo na hindi natin nakikita, pero nakita ng ating mata. Kasi nga, yung brain na nagkokontrol ng gusto makita ng ating mga mata. Naintindihan niyo po, di ba? For example nga, one time may nakita akong pastor na sinayawan ng mga dancer, mga sexy dancer, ayaw yung tumingin, sabatala kami lahat tingin sa sumasayaw, pero siya ayaw yung tumingin kasi nga, parang ayaw yung makita, yung parang hindi niya gusto makita. So, ganun po, how we think about how our visual moves, kung it is biased by our experience, ng ating mga convictions at ng mga nais ng ating isipan. Kaya nga ang kaisipan natin talagang dapat munang mabago talaga. So that ito ay tunay na makontrol natin. At paano mangyayari yan? At para ma-manage natin ating kaisipan, number 2 is to guard your mind against garbage. Yan, against garbage. Ibig sabihin ay talagang matayan natin ang ating makaisipan sa mga basura na nakikita natin dahil alam natin kung meron sang katotohanan sa ating mga nakikita sa paligid natin ay may maraming basura sa ating kapaligiran, di ba? Batayin ang iyong isip laban sa mga basura dahil ang ating kaisipan ay parang computer yan na kung ano yung pinapasok mo, yun din ang lalabas. Garbage in, garbage out. Kaya nga ang sabi nga ng Proverbs 15:14, a wise person is hungry for truth, while the fool feeds on trash. Oh, di ba? Lagay kaya natin yung sarapan ng ating mga ng ating mga computer, ng ating TV, na parang lagi natin naisip na hindi natin dapat hindi natin dapat pinapasok lahat ng nakikita natin kasi talagang whether we like it or not although sinasabi natin ang brain ang kumokontrol sa ating mata, pero yung mata rin natin, kapag ito ay nakakita ng mga images, kadalasan kapag ito ay talagang hindi natin na control, ito ay talagang pumapasok din sa ating kaisipan at nagiging bahagi na nating thought life na nakakasira kapag ito ay hindi maganda lalo pa, di ba, sa napapanood natin, di ba, dami ng mga kalaswaan, mga immoralidad, mga bagay na hindi natin dapat makita at talagang mga bagay na sumisira sa ating pagkatao. So napakalaga na tayo po ay magkaroon ng set of way to how to control yung ating paano natin ma-manage yung mga bagay na pumapasok sa ating kaisipan na hindi maganda. So may tatlong bagay na tayong pwedeng gawin. Number 1, have a conversational prayer with God. Ibig sabihin sa lahat ng ating ginagawa ay lagi tayong makapag-usap sa Panginoon. Lagi tayong tumuon sa kanyang presensya. Ibig sabihin, everything that you do, you talk to God, di ba? Ito'y kakain Panginoon, ito'y kakain ako, Panginoon, ano ba gagawin ko? Di ba talaga yung be aware that He is there. Di ba? Pangalawa is to refocus your mind to other things. Kasi nga, hindi mo talaga mariresist yung mga nakikita mo. Kahit na anong gawin mo, nandiyan na yun eh. Pero kung mag-divert ka, mag-flip ka ng channel, i-refocus mo ang iyong kaisipan sa ibang bagay, mag-isipan ng ibang bagay, mabilisan dahil nga may pumapasok na hindi maganda, then it can help you. At pangatlo, ay palitan mo yan ng yung mga tamang kaisipan. So kaya maganda na talaga meron tayong mga music, Bible verse, kaya nga ang isang bagay nga na dapat natin gawin, mahalaga na tuwing umaga ay iset na natin ating mind sa Panginoon. Paggising natin, prayer kagad o worship or hindi kagad hindi kagad Facebook, hindi kagad yung mga bagay na magpapadepress sa atin kagad o bibigay sa atin ng anxiety. Dahil sabi nga sa pag-aaral, yung unang 5 to 10 minutes ng yung kaisipan sa umaga, yun ang mag-determine ng yung mood throughout the day. Kaya kung sa umaga pa lang ay napapasok kagad sa mga negative things na, di ba, wala, masisira na ang buong araw mo. Pero kung ikaw makikinig ng Word of God or the music, the worship, o kaya babasa ka ng Bible, then it will set your heart and mind in the right direction for the whole day. At pangatlo, para tayo po ay patuloy na lumago sa ating mental kalusugan o mental health, ay bago pa pala yan. There are 3 types of brain food.
Yan, number one nga po yung healthy food, di ba? Yung ating mga nababasa sa Bible nga na sana nga po ay yun ang talagang pumasok sa atin. Pangalawa ay mga junk food, ay hindi naman to masama. Pero ito ay hindi nakakatulong, di ba? Hindi naman masama ang Facebook, di ba? Pero hindi nakakatulong yan. At pangatlo, yung mga toxic food o nakakalason. Ito talaga yung mga pornography, yung talagang alam natin masama, talagang mga bad news and bad mga things na may kinalaman sa kaaway, those are toxic foods. Mga marites na dito and all that. Kaya nga sabi ng Psalms 101 verse 3, I will not set before my eyes anything that is worthless. Wow! Napaka-powerful na verse yan. Na talagang sana po ay ito ay maging ano rin natin maging verse natin in our life na talagang we will train our hearts and our minds and eyes na hindi tayo tumingin sa mga bagay na makakasira sa ating kaisipan. Amen. At number 4, never stop learning. Never stop learning. Huwag kalimutan pabayaan ang never let up on learning. Huwag kailangan pabayaan ang pag-aaral. Hindi to say kahit matanda ka na ay nag-aaral ka pa rin. Natututo ka pa rin. Nagbabasa ka pa rin ng mga libro, ng Bible lalo na. At dahil nga po ito ay makakatulong sa atin para tayo ay lalong maging ma-feed on tayo sa karunungan, sa kalooban ng Diyos at lalong higit sa lahat sa paglago natin bilang mga Kristiyano. Sabi ng Proverbs 18:15, intelligent people are always ready to learn. Their ears are open for knowledge. Wow! Kung intelligent people ka, kung iisip mo matalino ka, lagi kang dapat natututo. Kaya nga, hindi tayo yung, narinig ko na yan, di ba? Yung mga ganong kaisipan. Actually, kahit isang sermon, for example, kahit narinig mo na yan, makikinig ka, marami ka pa rin makukuha, marami ka pa rin matututunan dahil ganyan kayaman ang salita ng Diyos. Sabi po ng Proverbs 10:14, wise people store up knowledge. Wow! Proverbs 10:14. So, kung sabi ng Bible, huwag kang mag-store ng mga kayamanan na maaaring masira, maaaring mawala, pero ang pwede mong store na mananatili sa iyo hanggang forever ay ang karunungan. So lalo nga po kapag ito ay salita ng Diyos. Kaya napakalaga na talagang ito yung ginagawa natin araw-araw. Sa totoo lang kung meron tayong kalaban ngayon, di ba? Kaya nga dyan nagpipesta ang kahoy. Kapag tayo po nagiging idle, di ba yung talagang parang isang araw wala tayong natutunan, wala tayong growth na nangyayari. Pero kung ikaw po ay gusto mo magbago, isang bagay na gagawin mo, mag-aaral ka, you will learn things. Yan kung meron tayong, kung meron kong benefit ang social media, matuto po tayo, di ba? Huwag natin gamitin yan sa mali. Huwag natin gamitin yan na parang masirang oras natin. Kundi gamitin natin yan para lalo tayong magkaroon ng kaalaman. Di ba? Kaya nga po, that will be for our blessing. There are two ways to store up knowledge. Meron dalawang para tayong matuto. Number 1, pagbabasa or reading. Pangalawa ay ibang relasyon o relationships. Ang iyong buhay ay higit sa lahat ay the-influensya ng mga libro na babasa natin at mga taong nakasalamuhan natin. Kaya napakahalaga na tayo po ay readers are leaders, sabi nga. At ang isa pang bagay ay sa mga nakakausap natin ay natututo tayo, kaya nga maganda tayong magkaroon ng pagpili ng sino bang makakasalamuhan natin, makakarelasyon natin, dahil ito'y magiging dahilan o maging bahagi ng ating paglago. At diba sa mga kwentuhan pa lang, marami ka na matututunan kung ikaw ay talagang up for getting knowledge even from others. Diba sabi nga nila, it is wise to learn from experience. Diba? Kapag tayo maraming karanasan, natututo ka. Pero it is wiser to learn from the experience of others. Bakit? Kasi nga, it will be less painful. Diba? Sabi nga, paano mo malalaman na masakit makagat ang aso? Huwag ka na magpakagat. Diba? Matuto ka na lang sa mga nakagat ng aso para alam mong dapat iwasan ang makagat ka ng aso. Ayan. So, it is wiser to learn from the experience of others. Sabi po ng Proverbs 19 verse 8, those who get wisdom do themselves a favor and those who love learning will succeed. Wow. At pang-apat, renew your mind daily with God's Word. Wow. Yung kasi sabi natin, baguhin na ang inyong pag-iisip araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So ang pagbabago hindi nagsisimula yan sa ating mga behavior o actions. Ito yung magsisimula sa ating mga kaisipan or thoughts. Kaya nga yung ating team verse
Do not copy the behavior of the and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Pagbabago ng pag-iisip, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Romans 12:2. Basahin nyo na lang po sa Tagalog. Kaya po napakalaga, bakit po kapag ating kasipan ay nasa Panginoon? Diba? The way we think. Dahil sabi nga pa, dagdag pa sa Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Yan, kapag ating kaisipan ay nasa Panginoon nakatuon, then magagabayan ka talaga sa ating mga paglakad. Kaya nga, that's the reason why ay importante na tayo po ay talagang na-expose sa salita ng Diyos. Itong mga simbahay, itong mga Bible study, ay huwag natin pabawalan yan kasi ang nabe-benefit naman talaga dyan ay hindi naman talaga yung teacher eh. Kundi ikaw mismo na nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. At panglima, let God stretch your imagination. Yan, hayang iunat ng Diyos ang iyong imahinasyon. Ano ba ibig sabihin yan? Isabihin, kung ikay mag-iisip, mangangarap para sa kapurihan ng Panginoon, dapat lawakan natin. Sabi ng Ephesians 3:20, now glory be to God who by His mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. May He be given glory forever. So nothing happens until somebody starts dreaming. Walang mangyayari hanggang may magsimulang mangarap. Hindi ka matutulungan ng Diyos na maabot ang iyong mga layunin kung wala kang mga layunin. So kailangan magkaroon tayo ng layunin sa ating buhay. Hindi niya matutupad ang iyong mga pangarap kung wala ka namang pangarap. Ano pangarap tutuparin niya kung hindi ka naman nangarap? Siya ay hindi maaaring lumampas sa iyong mga inaasahan kung wala ka namang anumang inaasahan. So kung wala ka expectation sa buhay, parang kaya sira-sira na lang, walang mangyayari talaga. Pero if you have dreams, hopes, prayers, expectations, ayun sabi ng Bible, lalagpasan ng Diyos ang mga bagay na yan. So, para po matulungan tayo sa ating pag-isip, let's have our positive imagination, be creative, talagang mangarap tayo ng magandang bagay para sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong church, sa iyong ministry, sa lahat ng bagay ng iyong buhay in the positive way, in God's way. Let us have the mind of Christ, sabi nga ng Bible. At napakalaga na sinabi ng Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Na kapag tayo wala doon pangarap, mapapahamak ang lahat ng tao. Kaya ako bilang isang kahit sa tao lang po, nahirapan ako na nawala si Pastor Maricel, pero I'm still dreaming for my life, for my personal life, and especially for the church, now that I can focus on that of what to do with the ministry, with the church. Then, pero ang sa punto, tayo ay magtuloy na mangarap, patuloy na dadalang sa Diyos kung ano ang magandang mangyari sa ating buhay. And everyone say, Amen, Amen. Praise God. So, para po lalo tayo matulungan, magabayan sa ating pag-iisip, let us have this acrostic para tayo po yung mangarap ng mas malaki that we can accomplish great things. So number 1 po, katulad ng ating mga pinag-aralan, to summarize everything that we have learned, we will have the acrostic sa English na think. Tatagalugan na lang po natin para makuha natin yung kasipan. So number 1, test every thought. Yan, lahat ng subukin natin ang bawat kaisipan dahil nga lahat yan ay hindi totoo, marami dyan talaga dinadaya tayo. So, according to the Bible, let's test every thought. Pangalawa, helmet your head. Diba? Protektahan ng iyong utak, ibig sabihin. Diba? Sabi ng Bible, put on the helmet of salvation kasi maraming kasinungalingan, maraming gagawin ang kaaway para talaga tayo madaya. Kaya protektahan natin ang ating kaisipan. Pangatlo, imagine great thoughts. Ito nga sinabi natin kanina, kung mag-isip tayo, lakihan natin. Kung mangangarap ka na nga rin lang, ay mangarap ka na ng malaki. Mag-isip ng mga malalaking kaisipan. Amen? At pang-apat, ito po yung ginagawa natin para mag-devotion tayo, to nourish a godly mind. Yan, talaga alagaan natin ang sa makadiyos sa pag-iisip. Magbasa ng Bible, devotion sa umaga, first 5 minutes to 10 minutes, sarang si Lord muna kausapin mo and then have a longer period of time if you can do so para po lalo tayong lumalim sa Panginoon. At panghuli, letter K, keep on learning. Patuloy tayong matuto. Every opportunity na tayo po ay makatututo ay huwag natin palampasin yan. Amen, amen. Then that ends our lesson for session number 3. So may mga questions po tayo sa ating booklet. Pagbulay-bulayin natin yan at kung meron kayong kasama,
nag-aral ito, study together and have that learning from each other as we have learned for today. So God bless you and see you on session number 4. Amen, amen. Wow, thank you Lord. Ang gwapo ng speaker, no? Anyway, so I enjoy doing that. Although, syempre, marami pa tayong pwedeng input diyan sa sa mga natutunan natin na ang mental health is very much important sa atin. Yan, meron nga po tayong acrostic yung think, di ba? Test every thought. Pangalawa, helmet your At kung gusto niyo po ng booklet or ng soft copy or sa hard copy, you can ask me para po kasi po lahat ng lessons na yan ay nasa YouTube para pwede niyo balikan. Pero to review lang po yung ating napag-usapan about our mental health. Yan, nandito po yan lahat. Kasi wala pala rito. Ayun. Okay, hanapin ko sa bila. Para mas kompleto. Bibilhin lang po natin. So, yung nga po, napakalaga na tayo po ay tunay na wala, yun pala. Tama pala, balik na kami pala rito. Yan, okay. So, patuloy natin ulit ito. Review lang natin yung think. Recap before we end. Yan, test every thought. Subukin ang bawat kaisipan, hindi lahat niya tulad sinasabi natin, hindi lahat na pumapasok sa ating kaisipan ay totoo, di ba? In fact, there can be filtered or lies by our biases. Katulad ng sinabi natin kanina na yung lahat ng nakikita natin ay kadalasan naapektuhan yan ng ating mga personal affection, biases, di ba? Yung kumbaga, kung for example, di ba, nangyayari sa ating gobyerno, kung ikaw ay may bias sa presidente o sa dating presidente o sa ano pa man, lahat na nangyayari sa paligid natin ay doon dadaan sa ating kaisipan. Kung tayo ay maging honest lang, alam natin na some of those thoughts are not really true. Kaya nga dapat talaga maging aware tayo. So test every thought. And then letter H, helmet your head. Protektahan ng yung utak. Diba sabi nga ng Bible, yung helmet of salvation, sinusot dapat lagi lalo yan. Dahil dami kasi yung alingan ng kaaway na pwedeng iba talaga sa atin na kung hindi tayo mag-iingat, ay maaaring madaya talaga tayo. Kaya especially as a warning to us na sabi ng Bible, sa huling araw ay marami po ang madadaya ng kaaway. Kaya sana po hindi tayo kasama dun sa madadaya ng kaaway. Amen. Na mahalaga na tayo po ay maayos. And then letter I, imagine great thoughts. Mag-isip ng malaking kaisipan yan. Habang buhay pa tayo, mayroon pa rin tayong pangarap. Sana nga po ay patuloy pa rin tayong nangarap lalo para sa ating ibang tao, para sa ating pamilya, sa ating yan. Ikaw na, pastor. Sorry po. Ayan. Imagine great thoughts, mag-isip na ng malaking kaisipan na lalo pa para sa yung buhay, lalo sa personal, lalo sa church. Yan, marami pa rin tayong pangarap, kaya nga may meeting kami kahapon and we're looking forward talaga na talagang hanggang di pa dumarating si Lord, mangarap tayo ng talagang malaking bagay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, not for anyone else but for the glory of God. And then letter N, nourish a godly mind. Alagaan ang isang nakadiyos sa pag-iisip. So, makakatulong dyan yung pagbabasa ng Bible, devotion. Kaya nga po sa ating Simbahay Season 3, we're going back to the basic. Dahil mahalaga na may establish natin yung ating mga spiritual discipline. Actually, we will go back to the teaching on salvation kasi nga baka mga iba, lalo marami tayong mga bagong simbahay. Gusto natin masimulan talaga kahit yung luma na, matagal na, madalas nasishaken pa. Lalo na kung meron ka na ibang kaisipan, baka madaya ka pa, sabi nga ng Bible.
Even yung mga elect ay pwede madaya kung tayo maging maingat. And then letter N, letter K, yan, keep on learning. Patuloy na matuto. Yan, di natatapos ang ating pag-aaral sa sa ating buhay. And sana po ang nating ma-realize na kahit na matanda ka na, you should keep on learning. Yan, nandiyan si Ninang Josie, di ba? Nagtitake notes pa yan habang nakikinig sa mga katulad nating na bukas mag-birthday. Happy birthday, Ninang Josie. Yan, advance happy birthday. So keep on learning, patuloy na matuto. Dahil kahit yan sa church, we will have trainings. Medyo nagkakaroon lang ng pag-ayos ng schedule kasi nga po meron pa tayong family day. So pero sa Sunday nga, we would like to meet everyone na talagang naging bahagi ng ating encounter, yung mga leaders natin to challenge them to go further in their serving God. Kasi nga, naniwala tayo sa isang katotohanan na Christians should grow further and deeper sa kanyang relasyon sa Diyos. Kaya mahalaga na talagang tayo po ay talagang lumalim sa sa pagkaunawa sa mga bagay na talagang nakaka-affect sa atin. So with that, tayo po ay samantala magpapaalam at tayo po ay magkikita-kita muli sa Monday para sa pagpapatuloy ng ating Supernatural Transformation Series. As we are preparing, hopefully by Sunday, available na yung handouts natin o booklet para sa ating booklet 2 ng Simbagong Buhay. Ang Simbahay Season 3, Simbahay Season 3. Kasi nga po ay ang goal natin is to really make sure na tayo po is on board sa kaligtasan, kasi baka may maraming mga Kristiyano umaattend lang, hindi pa alam na kung siya ay ligtas o hindi. So it's great na to go back to our roots. Talagang lumalim ang ating pagkakilala sa Panginoon. Okay, so let's pray. Father God, salamat po sa bagay ito. Salamat po sa aming natutunan. Ikaw nga po ang tunay na magbabago na aming kaisipan, kaya patuloy namin sinasubmit sa iyo ang aming kaisipan. As you said in your word, na we take captive every thought na dapat na nakasubmit sa iyo, Panginoon, na walang anumang pride, walang anumang mga arrogance na manatili sa aming mga puso o resentment o negative thoughts na maaring makasira sa aming buhay, Lord. But we submit it all to you and allow you to sanctify us, allow you to transform us, O God, to renew our mind, O God, in Jesus' name. Kaya sa gitna ng mga challenges, mga anxiety attacks, mga depression, discouragements, etc., Lord, I pray that your Spirit will empower us up, Lord, from the inside, that our inner being will be strengthened, O God, so that it will affect every area of our life, especially na yung aming mental life, O God. Kaya salamat sa Panginoon, dahil alam po namin ikaw ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan, ng kalakasan sa bawat isa as we face another day, another weekend ahead of us. Sabahan mo po kami, tutuloy mo kaming bigyan ng kalakasan sa lahat ng aming mga gagawin, O God. Kaya salamat sa iyo, patuloy po namin bibigyan sa lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and amen. Praise God. Amen. So God bless, God bless. Patuloy tayo magkita-kita tayo sa mga ating gawain sa Sunday, ang ating regular services, at yung mga house church mamaya at tomorrow, kung ano man ang mga gawain, mga simbahay. Be part of that because it will be really helpful for us to really grow, especially in our spiritual life and even in our mental life. Kaya God bless, shalom, shalom, by the grace of God. See you again Monday, 7 a.m. Dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. God bless. Shalom, shalom. Biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasan taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang laging aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This
is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every kissing is a blessing.